So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, pangalawang battle na re-reviewin natin dito sa quarterfinals, no? So una-una na natin yung Shoja versus Dave Denver. Tapos ito naman, Dykes versus Okram. So ayun guys, hindi ko na patatagalin to. Umpisa natin kaagad kasi hindi na ako magbibigay ng mga insights dito. Siguro ano na lang, sige ito na lang siguro. Siguro sana mas handa si Okram dito kasi na-review natin yung last battle niya, 'di ba? Medyo may mga freestyle, nakalimutan niya yung ibang sulat niya. So sana mas handa si Okram dito kasi napanood ko yung yung pre-battle interview. So sabi niya gusto daw niya manalo. So and hoping na maging handa or mas fit ni Okram yung mga verses niya. Then siguro ganun din kay Dykes, no? Siguro mas effective kasi yung last na battle niya against Tolitz, naging effective naman siya doon, pero sana ngayon mas effective pa, mas seryoso pa yung atake. So siguro yun lang. So dapat din ako magbibigay ng insights, pero yun. So yun, umpisa na natin to, Dykes versus Okram game. 32 lines, pakinggan natin, Dykes. Let's go! Yeah! Okram! Tangina ilong. Sa tinagal-tagal ng panahon, sa wakas ngayon sa wakas nakatagpo na din ako ng kamatch ko. Kailong pala kita, pero yung sayo konting tadtad lang, pwede ng panchapsuy. Di maitatago kahit takpan yan, talagang lantad, akala ko nga ilong ng baboy. Yan ang akin na pagtanto. At yan ang di mo maipagkakailaboy. Na sa unang kita ko palang sayo, meron agad lukso ng ilong na dumadaloy. Kaboses ni Dykes si no? Si Fruz, no? Si Fruz kasi ilang beses natin na review no? So parang sunod-sunod yung review natin kay Fruz nitong mga nakaraang nakaraang buwan lang, no? So sunod-sunod yun. So may pagka-Fruz yung niya, yung boses, yung tunog, yung delivery, 'di ba? May pagka-Fruz si Dykes. Lukso ng ilong na dumadaloy. Kasi tignan niyo naman ilong niya. May konting tao. Tapos pag sinilip niyo pa ilong niya, pwede ka magtago. Oo, parehas tayo ng ilong. Pero yung sayo, nasobrahan ng kalahati. Kung ganyan lang din ilong ko, matagal ko na yung sinwap sa Jorabox. At wala siyang kinikilalang at wala siyang Diyos. Yan ang sinisigaw niya palagi. Oo, wala siyang kinikilalang Diyos kasi member ka ng Illuminati. At idol na. Illuminati, parang na yon, na pakinggan ko na yon sa ibang battle, yung Illuminati na word, no, mismo. So di ko lang matandaan kung saan at anong battle yun. At idol na idol niya daw si J. Cole. Talagang proud pa to si boss. Ang ganda daw kasi ng kanta niya, bagay sa ilong niyang. She knows. At alam mo ba, di ako nanonood ng mga laban mo. Hindi naman sa waka masyado. Dahil sa tuwing tinitira yung ilong mo, nasasaktan din ako. Ang sarap pala manlait, lalo na pagkapareha mo. Yung sakit, damang-dama. Oo, parehas lang tayo ng ilong, pero alam mo yung pinagkaiba? Kung pagalingan lang pag-uusapan para sa akin, Okram, mahina ka. Change topic. Huwag na tayo sa putang inang ilong na yan. Magaling daw to mag-English Well, that's nice. Yan ang sabi ng iba. At dun daw siya ay the best. Total, andito na si Dykes. Gawin na kaya natin tong English conference. Let's go! Yeah! Welcome to Insane's Battles! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Ulol! Kala mo ba sasabayan kita sa pag-i-English mo? Tanga! Magulang na to sa laro. Dahil alam kong dyan ka na matinik. Aminadong lugi ako sa'yo pag pinalagan kita. Kaya ang masasabi ko lang sa'yo ngayon, initiate retreat. Kaya Okram,
I will do my best to defeat you. If you're the only woman in the earth going to end this up. Oh, kita nyo reaction niya. Kita nyo reaction niya. Ganyan yan. Pag nagkakamali yung kalaban niya sa English. Ganyan yan madalas. Gantong-ganto yung mga wak na Pilipinong wala pang nararating sa buhay. Tingin na agad sa sarili, mataas. Ano? Kita nyo reaction niya. Kaya ulitin ko. Kaya Okram, I will do my best to defeat you. If you're the only woman in the earth going to end this happening. O ayan, minali ko na yung wrong grammaring. Pes ngayon muna ako sitahin. Yeah, Okram, makikin natin, Okram mo. Okay. So, dalawa lang yung ano, no? Dalawa lang yung naging angulo ni Dykes dito sa round 1, no? Yung ilong, sobrang humaba yung paggamit niya doon. So, parang buong first half, no? Puro ilong yon. Tapos, pagdating sa second half naman, yung English na linya, no? So, I think yung ilong reference or ilong angle ni Dykes is hindi siya ganoon ka-epektibo sa akin, para sa akin, kasi sabi ko nga sa inyo, na ilang beses na rin natin na-review si Okram eh. So halos lahat ng mga battles ni Okram may ganong angulo sa kanya na ilong. Tapos yung ilong Minati, alam ko napakinggan ko na yun sa iba. Hindi ko lang matandaan kung anong battle yun. Hindi ko lang matandaan kung Motus, Flip Top, FRB, I don't know, I can't remember at all talaga. So ayun, yung first half para sa akin hindi siya ganoon ka-effective. Mas naging epektibo pa nga si Dykes nung nung English versus siya. So ayos yun. Tapos yung initiated treat, tapos yung nagmali siya ng nagmali siya, tapos nung tinama niya mali pa rin, kupal no. So yung second half niya para sa akin ay yun yung effective, pero yung first half medyo tagilid si Dykes doon, no. So yun, tignan natin kung ano magiging bawi ni Okram dito. Kailangan niya ng mas malakas na approach, so kailangan niya matabunan yung ganong Dykes. So yun, game. Laban ko! Tangina, English conference daw. Huwag kang mag-alala pare, di naman ako uurong. Biglang nag-English, tas di tinuloy. Paano? Di marunong. Ulok. Tangina, dami pinagsasabi, ang sakit mo sa tenga. Sa ilong ko daw, pwede tumira. Oo, gago, ikaw yung una. Game, round 1. Yo! Wala nang intro. Hoy Dykes! Tangina mo, walang tono. Sa sobrang gago nito ni Dykes, dinis niya yung ex niya. Umiiyak kasi iniwan siya. Ginawan pa ng music video, may baseball bat pa. Awit! Ganun mo siya itrato? Wala kang respeto. Kakupalan. Total tomboy tawag niyo sa akin. Kung ako naging babae, hindi din kita papatulan. Mumura-murahin mo, paano di kayo iiwanan? Pag ako nagmahal sa kanya, yung love life namin, parang John Lloyd at Sheena Magdaya, wala nang hiwalayan. Gago. Ganun maging lalaki. Kung totoong tomboy ako, putang ina, day ka pa ng babae. Day ka pa ng babae. Pero di talaga ako tomboy. Di ko alam kung paano nyo naisip yun. Kung gusto mong patunay na may titi ako, chat mo na lang yung ex mo, tas sa kanya mo tanong. Pero di ko siya kinantot. Di ako pumapatol sa ganun. Mga tinitikman ko, totoong perlas ng silangan, habang ikaw masaya na sa tahong. Puki ng ina. Misalenyong bay na naman. Paano ako na ito gaganahan? Para sa akin, di kita matatawag na kalaban. Ang tingin ko sa'yo, alalay ni Rap yan. Alam nyo ba anong karaim ng Dykes? No. Yikes! Utusan lang sa hood, siya pa may ganamang hype. Uutusan siya bumili ng Yossi tsaka yelo, tapos di siya papahiramin ng motor o kaya bike. Pukin ang ina pa dito sa inyo. Ang lalayo ng tindahan. Isipin nyo, maglalakad lang yan, mga 10 kilometro yung pagitan. Tapos nagkakamali pa yan at kalimitan. Marlboro Black yung inuutos pero blue yung binili, kaya babalik pa yan at papagalitan. Kaya wala kang pagmamalaki sa akin, Dykes, kung tagabili ka lang ng Yossi. Bitch ka lang ng mga kagrupo mo at Frosty.
Di tayo magkalibel, dumistansya ka ng konti. Pag ako nag-deliver kahit magalit ang pogi. Huwag nyo na itatanong kung bakit di ako nagseseryoso. Kayo kaya bumatel, sige, ano sasabihin nyo sa mga to? Puro mga walang kwenta. Mga balentong na to sa buhay, paano pa ako makakabuelta? Isipin nyo nga, hanggang ngayon nasa amateur battle league pa din siya kahit yung edad niya lagpas na 30. Yung edad lagpas na 30. Yung mukha ng 40. 30 anyos na si Gago, dinidis pa din yung ex niya. Dinidis pa rin yung ex niya. Sabi niya, "Hoy ex, tang ina mo." Sabi niyang ganun. Yun kasi yung sinasound trip niya pag di siya nakakabaon. Towling 4. Sa mga gagawin ko, di nyo ako maaawat. Kung magkamali man tatanggapin, pero di para manghingi ng patawad. Kung ako mismo pinagkakakitaan, pas kailangan ko gawin yung nararapat, mga ulol, wala kayong karapatan magreklamo kasi di naman ako nakakatanggap ng bayad. Bitch, retarded! Ang ina mo. Okay, so okay na sa no? Malinis na sanang naitawid ni Okram yung verses niya, pero parang bandang dulo, bandang gitna nagkaroon pa siya ng choke doon, kalimutan niya pa. Tapos isa pa yung hindi niya rin nakuha yung pinaka momentum ng round na to, yung round 1, unlike kay Dykes kanina nung nag-English na English versus siya, unti-unting nakuha ni Dykes yung momentum, nag-switch di ba? Kay Okram, ayun na, yung rebuttals lang medyo hindi ganun ka-effective, pero nung nag-start mag-deliver si Okram ng mga returns niya, okay naman yon, pasok, malinis, kaso yun nga, nawala siya ng bandang gitna or bandang dulo. So, nagkaroon ng choke. Tapos kung titignan nyo rin yung content, medyo hindi rin ganun ka-effective. Diba? So, I think Dykes got this one. Siguro, sobrang sobrang dikit lang. Pwede nating bigyan to ng actually, ang hirap ng scoring diba? Pero pwede natin bigyan ng ng 8-7 in favor of Dykes. Sa second half lang nagkatalo kasi second half ni Dykes naging effective yung yung English lines niya. Si Okram naman bandang gitna naman siya nagkaroon ng dumi sa performance, nagkaroon ng choke, tapos 'di ba yung content din is hindi rin ganoon ka epektibo laban kay Dykes, no. So I think yun, doon lang nagkatalo. So Dykes yun round 1, 8-7, round 2. Yeah, Dykes, pakinggan natin. Tangina, dinadamay pa yung ex ko. Isigaw mo at ipagkalat. Ang loyal ng jowa mo, no? Para sa lahat. Aroy. Pero loyal yan. Talagang solid, brother. Nakita ko yan, papunta sa inyo, nag-book ng Move It habang nakayakap sa rider. Pag-usapan naman natin yung pagiging kupal at siga nito sa liga. Hoy, Tibo! Balita ko, maangas ka na. Pwes sa ugaling ganyan ay huwag kang mawili. Porket ba na pinagmamalaki mo dito na ikaw yung kauna-unahang fancy na may titi? Kaya Tibo, wala kang ligtas. Animoy bata na binuli. Kalto ka sa akin malakas. Sabay papasayawin kita ng ritual dance sa pagkapanalo ko na parang Tiboli. Sa balang parang Tiboli. Habang ang tugtog ay titibo-tibo. Nakanta ni Moira hanggat sa magmukha ka ng abnoy. Huli ka sa mga bara ko kahit saan ka pa magtago na parang si Pastor Tiboloy. Itong Tibo, paglalaruan ko lang to. Gagawin kitang Toby sa Naruto. Yang katauhan mong pagiging tomboy, di makikita dahil sa maskarang suot mo. Dahil sa maskarang suot mo. At dahil sa pagiging matinik mo sa chicks, huli sa bitag mong parang kumunoy. Pinapakitaan mo daw kasi pinagbabawal na teknik. Higop buong lakas pag ginamitan mo ng kamoy. Ito, laban nila ni Narliman, sabi niya. But I just discovered that he just wanna see who's the best of the best. If you really wanna know that shit, after nito, labanan mo naman ako ng Tagalog at hindi lang English. Alam mo, ang hirap-hirap mong intindihin. Pag Tagalog yung binigay sa yung kalaban, niyayaya mong English. Pag nag-English naman,
niyayaya mong Tagalog. Naguguluhan na sa'yo yung mga manonood. Sa bagay, ganyan talaga pag may regla yung tomboy, paiba-iba ng mood. Baka mamaya, yayain mo ko ng G-words, ha? G-words, ha? Diyan na hindi kita aatrasan. Palag ako kahit saan. At kung maiintindihan mo lang ito, paniguradong masakit ang iyong mararamdaman. Tagang igi, nagamugo, tugong pugoy. Wagalaga, agang bigi, lagang sagaligi, gagang tugo. Agat kagahigit, magatagalugo, kigi, taga. Wagalaga, aga, kugong, magapagapagalaga, sagayugo. Ano? Naintindihan mo? Malamang hindi. Tanga ka kasi. Sa mga batang 90s dyan, for sure, na gets nyo yung G-word na yun, no? So, naintindihan ko naman yun, kaso di na para i-rewind natin, masyadong mahaba, pero naintindihan ko yung iba, na yung unang linya ni Dykes, parang tangina mo tomboy. So, yung the rest, wag natin i-rewind, no? To i-proceed na tayo, pero naintindihan ko yung yung G-word na yun. So sa mga batang 90s, for sure naman naintindihan nyo yung na yun, lines na yun, no? So yun, props. Kaya ngayon, masasaksihan ninyo katauhan nito kung paano ko patayin. At kahit ano pang lingwahe, di mo kaya kitang tapatan, di mo ko kayang maliitin. Dahil sa dala kong mensahe, ultimo siyensya, di ka kayang gamutin. Wala ka nang magagawa pag nagkasakit ka bigla, pag binulungan kita ng Latin. Versa, stultus, adversario, time. Okay, so ganun pa rin yung naging round 2 ni Dykes. Para sa akin, rounds 1 and 2 niya halos the same, no? Hindi nag-switch ng power or energy. Hindi nagkaroon ng mas malakas na energy si Dykes dito. Hindi rin nagkaroon ng mas malakas or mas effective na angulo or reference. So I think same lang, actually wala ako masyadong pasasabing highlights dito, unlike sa round 1 na yung second half, 'di ba, mas okay yun kaysa dito sa round 2 na the same lang halos kung paano niya inumpisahan yung round 1 hanggang paano niya naumpisahan yung round 2 hanggang matapos yung round 2. Same lang ng approach, no? Kumbaga naging monotone siya doon, isa lang yung tono, hindi tumaas, hindi bumaba. So yun, tignan natin, chance ni Okram na makuha tong round 2, basta mas maayos, mas makapag-spit siya or makapag-deliver siya ng mas effective or mas malakas na angulo, kaya niya makukuha to. So yun, tignan natin. Pugutagang iginagamugo gadigin. Ano bagang pinaggagasa-gasagabi mo dyan? Akalaga mo go, digi akaga ko go magagarugunugong. Pugutagang agani dito Gago ka! Di lang ikaw marunong mag-G-words, pare, porke taga-pundok ka. Ang ina mo. Gusto nyo ba pag-usapan natin yung versatile na bilugan? Pero joke lang, may respeto ako sa mga yan, lalo na kay Raph yan. Big respect! Hoodie pa lang yung pinag-uusapan. Paano pa kaya pag nakasama sa truck o di kaya nakavibe sa inuman? May respeto rin naman ako sa'yo. Ang masasabi ko lang, putang ina ka! Ngayon lang ako walang respeto kasi kalaban kita. Buisit, anong pinagkaiba mo kay Dose Place? Tawag niya sa loose streak, loose streak. Tawag niya sa Skyflex, Skyflex. Tapos si Tolitz mapapasuko mo kasi the best quit. Tang ina mo, wrong pronunciation ka na nga, wrong Graham ka pa. Napaisip tuloy ako kung nag-aral ka ba, talagang kita mo sa mukha niya nun na proud pa siya. Saan mo ba nakukuha yung ganyang klaseng confident? Pag ganyan ka ng ganyan, mataas chance mo mag-champion sa tournament. Di ba nakakagago? Halatang sinasadya, tas minamali pa tayo. Nakakainis isipin na kung sino pa yung mas tanga, sila pa yung mahilig mamuna ng mali ng ibang tao. Oh, Dykes, man, come on. He think he's nice, well, he ain't that awesome.
Habang ako tagsibol, makikita mo na this cherry will blossom. Habang ikaw tumatanda na paurong na parang Benjamin Button. Yeah, I'm mean, bro. While I'm doing nice. Pag may malakas to na sulat, alam nyo na kung saan galing yung advice. You better stay inside the box. I don't even care about that price. Matagal na akong all in sa pag-rap, pare. Kaya basic na lang sa akin na i-roll tong dikes. Kaya wag ka nang magtaka. Doon pa lang sa andito ka pa din, alam na sino panalo sa ating dalawa. Ang tanda-tanda mo na, naabutan pa kita. At kahit matalo mo ako ngayon, ako pa rin yung mas maraming magagawa. Ganun yung 32 lines ha. Sa'yo binibilang ko, parang mga 40 something na eh. Haba. Yun na yun. Yeah, Dice. Gagawin si Okram, oh. Okay, sa round 2 ni Okram, ayun, naitawid niya na mas malinis. Sabi ko nga sa inyo, yun lang naman yung yun lang naman yung parang ina-expect ko kay Okram, maitawid niya ng malinis. Tapos tuwa lang dun yung nag-G-word siya nung bandang una. So parang rebat din yun na kumbaga, kung kaya mo, kaya ko rin, no? So ayos yun. I think may konting edge si Okram dito sa round 2 dahil dun sa rebat na yon, no, na nag-G-words din siya. So ayos yun na nakuha ni Okram yung doon, yung konting switch or yung konting click ng energy dun para makuha niya yung round 2. Tapos ayun, mas naitawid niya pa ng malinis, walang choke, kaya para sa akin kay Okram yon. Ganun din yung magiging actually dapat nga itatabla ko siya no. Pero dahil sa rebuttals niya na G-words din, siguro ayun yung naging sa akin, naging way para ibigay ko kay Okram yung round 2. Actually yung writtens given na yun eh. Tapos yung ender niya pa na ganito yung 32 lines, yung sa'yo binibilang ko. Tapos yun na yun. Tayo na okay, nakakatawa lang kung paano tinapos ni Okram yung round 2. So I think better si Okram dito, no? Yung round 1 and 2 ni Dykes halos magkaparehas, kaso yung nakita natin yung improvement sa round 2 ni Okram, naging okay yung rebuttal, malinis niyang naitawid, tapos yung ender niya pa na kahit sabihin natin hindi ganoon kalakas yung ender niya, pero effective no, na ganito yung dapat ender, diba, something ganun. So ito lang, konting edge lang bibigay ko kay Okram yung round 2. So tie sila 8787, so para silang may 15 points. So round 3 ang magiging deciding natin. So tignan natin, crucial to. So pakinggan natin. Pakinggan natin, oh. Ang galing niya mag-English, no? Iba din. Ganyan na ganyan yung mga pinaglihi kay Mr. Bean. Kaya yung mga English mo, kahit konti, di ako mauuga. English subject nga, binagsak ko eh. Ikaw pa kaya? Gago. Alam nyo ba, kada battle neto, palagi niyang sinasabi, boring ka kalaban, kaya 2 days prep ka lang. Akala mo ba kinagaling mo yan? Akala mo ba kinagaling mo yan? Para sa akin, ganyan yung mga bobo ng MC mag-isip. Pinagmamalaki niya pa talaga. Kaya yung resulta, mga barang papilit. Kaya kung sa akin mo gawin yan, di ka uubra. Tanging mararamdaman mo lamang sa akin ay sakit. Dahil nakabangga mo preparadong Dykes. Panis yan 2 days mong paghahanda sa aking 2 years prep. Game? Yes! Ganito yun eh. Paano ko yung spine toll ng yung idol tinaga ko bolo gamit? At hinabol ka ng todo pagtaga ko. Pagtaga ko, tanggal anit. At hindi lang kaskas, kundi saksak hanggat sa kamay ko ay mangawit. Sa katawan mo tagos, yung sugat, at ika'y mapapaawit. Saktong user, check nyo eyeball, kita mo to o adik. Tapos niyayabang pa. Nakasali na daw siya sa riding in tandem. Pinagmamalaki ng sagad. Nakiangkas pa sa riding in tandem. Unang checkpoint pa lang, huli na kayo agad. 3 kayo sa isang motor. Pabigat ka lang. Pag may target sila tapos nahuli kayo, maniwala ka sa akin, ikaw yung unang iiwanan. Kaya kasi sinali sa grupo,
Para tuwing event si Oding may aangkasan na. Para tuwing event si Oding may aangkasan na. Miski ako kaya kong sumali sa riding in tandem eh. Basta may motor ka. At nakakasama niya pa daw yung Tres Diablos. Malamang! Solid na mga rapper yun eh. Kailangan nila ng utusan. Gago. Utusan. At alam mo ba kung bakit hindi kasi nasali nila Rayan sa Tres Diablos? Kasi 3 na sila. 3 na sila. Kahiyan ka lang pag naging member ka pa. Pagkahiyan ka lang pag naging member ka pa. Kaya sa kanila ay huwag kang mainis. Kasi pag sinali ka pa daw sa grupo nila, ano natawag sa inyo? Tres Diabloses? Tres Diablos. Tanga ka kasi. Kaya nga tinawag na riding in tandem, 2. Tres Diablos, 3 lang. Singit ka pa ng singit sa grupong pangalan, saktuhan lang. Kaya kung ako sa'yo, Okram, bumuo ka na lang ng sarili mong grupo, tas ipangalan mo, The Only One. Ayos. Tapos recruit ka 100. Recruit ka 100. Kasi ako, riding in tandem pag umasinta, matik walang sablay. Di hahayaang mabuhay, si kamatayan na mismo mag-aantay. At gagawing impyerno tong event. Parang yung Diablo sa katawan ko nilagay. Paano ka papasalihin ng 2 grupo kung sa init ko pa lamang di mo na kayang sumabay? At inaangas niya pa na sa laban nila ni Sisik, sa kanya daw yung taytay. Grabe ang lakas. Yung tropa mong nakamotor, nahuli sa checkpoint walang lisensya. Sinabi lang sa officer pangalang Okram, ayun nakauwing ligtas. Nag-book ng angkas. Gago. Kaya Okram, ito lang ang masasabi ko sa'yo. Sinali ka sa tournament na to para lamang tapakan ko. At kahit na si Vince ay kinamada yung line-up para sa dalawang kilalang MC na sa finals ay magtagpo. Hindi pa yan sigurado. Dahil yung tinatawag nyong kupal bars, malay nyo, yan yung kupal na babasag sa matchup na inaasahan mo. Okram. Siguro para sa akin, ito yung pinakamalakas na round ni Dykes. Pero pangat na kasing energy ni Okram eh. Nakuha na niya yung malinis na performance. And sana magtuloy-tuloy papuntang round 3. Kay Dykes naman, sa tingin ko ito yung pinakamalakas na round. Ayos yung paggamit niya ng Tres Diablos riding in tandem reference. Ganda nun na pag-connect niya yon at nagawan niya. Para sa akin, naging creative si Dykes sa 2 angulo na yon at nagamit niya pa na bala para kay Okram. So, para sa akin, maayos at malakas yung round 3 ni Dykes. So, let's see kung ano magiging bawi ni Okram dito. Pakinggan natin, Tangina. Nung narinig ko yung mga verses niya, parang ayoko na magbigay ng respect. Kung nakinig kayong maigi, pukin ang inang tong taong to, di man lang alam yung common sense. Kupal, riding in tandem daw. Pare, I'm not gonna let it slide. Anong ako yung nakikiyang kasi gago ako yung may motor, ako yung nagdadrive. Gago, di ka rin sa akin makakaangkas. Kung makakaangkas ka man, dun kita ilalagay sa U-box. Gago lahat ng mga sinasabi mo sa akin, please. Pare, mamaya testing natin, kasyang-kasya ka sa U-box ng PCX. Ang bobo. Ang lakas magmatalino, tas siya naman yung tanga. Bobo ka! Round 3, game. Daming pinagsasabi. Kala mo talaga. O ito, kung wala kang magawa, bili ka muna Yossi nating 2. Tanginan to. Utusan pa din hanggang ngayon. 30 anyos na, wala pa ding alam itugma kundi 1 syllable. Proud pang maging tanga. Para sa simpatsya, ayos na yon. Sobrang bobo pa magbigkas, ang tawag niya sa biton. Biton. Ano, bobo, biton. Biton yung pare. Taga-baras ka pa, men. Ang tanda-tanda mo na. Sana proud sa'yo si Martina. Yabang-yabang mo sa battle na mayaman ka eh. Yung bahay nyo, di mo man lang mabilan, Miski Cortina. Sabi niya kay Jesu,
Habang ikaw nakamotor ka lang. Ako nakakotse. Wow. Eh, angkas ka lang naman. Kala mo kung sino? Talaga nga naman. Na kung sino pa yung mga sabit, sila pa yung mga malalakas magyabang. Ako, totoo. Di ka sa akin makakadikit. Kahit itong Michael maging 23 ulit, tatapak-tapakan ko pa rin na parang Jason Moffitt. Ang tanda-tanda mo na. Ang tanong, nagtatanda ka ba? Dapat sa ganyang edad, nagtatanda ka na. Dapat sa ganyang edad, nagtatanda at naghahanda ka na. Di yung mas bata pa magpapaalala sa'yo na tumatanda ka na. Ang tanda-tanda mo na. Mas pinili mo pa din maging retarded. Aba, hanip. Yung edad tumatanda pero na-stuck sa pagiging teenage yung mindset. Ang tanda-tanda mo na. Para kang si RB. Mga pekpek at puday ang sarap nyo ibalik sa grade 3. Ang tanda-tanda mo na, dinidis mo pa rin yung ex mo. Walang artistry, tas Bars Rizal pa, di ka pwede ipagmalaki ni Aristotle Polisco. Kaya Dykes, dapat matandaan mo na tumatanda ka na. Improve din kasi nga tumatanda ka na. Bawas-bawasan mo pagiging tanga kasi nga tumatanda ka na. Kaya dapat mong matandaan na tumatanda ka na kasi may pagkakataon pa rin habang tumatanda ka pa. Kaya Dykes, alam mo kung anong kailangan mo? Prinsipyo. Di yung pagiging isip bata, ginagawa mo ng bisyo. 30 anyos na si Gago, crush pa rin niya yung kalendaryo nilang si Sam Pinto. Sam Pinto. Anyos na walang modo balasubas. Walang larawan pero kumukupas. Mas piniling maging bobo at maging hudas. Mas piniling maging bobo at maging hudas. Kala mo yung sakit, wala nang lunas. Kung mag-i-stay ka sa ganyan, dapat di ka na pinapaabot bukas. Kung wala kang pangarap, Dykes, sa buhay mo, Dykes, tangina, sana mamatay ka na bukas. Matay ka na. Ngayon na. Play it. Yeah. Play it. Magiging tayo lahat para... Okay, so round 3 ni Okram. Nawala na naman siya. Tapos umulit yung angulo, no? Yung tanda. Matanda ka na. Nabanggit na niya yun sa sa round 2 ba yun or round 1. Basta nabanggit na niya yung angulo na yun. So I think hindi na naging ganun ka epektibo yung angulo na ginamit niya. So ayun. Round 3 malinaw kay Dykes yun, pinakamalakas ni Dykes yun. Tapos kay Okram naman bumaba na naman yung energy niya from round 2 to round 3. Nakuha na niya yung yung malinis sa performance. So nag-expect ako ng mas malakas, mas effective na mga angulo. So ayun, sayang kay Okram. Pero feeling ko kung naitawid rin niya ng maayos yung round 3, I think hindi rin naabot dun sa ginawang performance ni Dykes, 'di ba? So yun, kulang. So ayun, 1 and 3 kay Dykes, round 2 bibigay ko yun kay Okram, slight. So score is pares silang may 8-7 sa rounds 1 and 2. Pagdating sa round 3, malaki yung lamang ni Dykes doon. 9-7 in favor of Dykes. So 24 to 22 I think, no? Rounds 1 and 3, Dykes yun. Round 2, Okram. Salamat na yun. Sa Kamalig Restaurant. Yeah, John, syempre, sa tournament, magiging tayong lahat ng urado. 5-0, advancing sa tournament, magiging tayong lahat para kay Dykes. Congrats kay Dykes. Sayang, tangin natin natuloy yung mga plano ko. Sayang. Pero okay lang. Gagaan na lahat ng mga pinaggagawa ni Okram. Shit, pare. Tayo nyo palagi yung music ko, man. Hindi man ganun kabilis, pero tayo nyo lang. Nangyari lahat. Yo, Dykes, thank you kay Okram. Salamat, shoutout sa Pader, Sitio Pader, sa mga tropa ko dyan. Tangina, sa Bars Rizal, sa Black Manila. Tangina. Shit, Dykes. Yun, siyempre, Dodong Sai pa nga po pala. Shoutouts kay JL, yan, kay RB, kay Dave, na walang kalaban. Yun. Binoto ko si Dykes kasi trip ko lang siya. Trip ko lang, trip ko lang. Ang magagawa nyo. Ako to o kayo mag-judge. Hindi, mas
Ano? Okay. Mas effective yung comedy niya. Yun para sa akin. So, G-Wise nga pala, binoto ko si Dykes kasi utos ni Dave Denver. Hindi, joke lang. Minsan lang tayo magmagaling yun. Pagbigyan nyo na ako. Round 1, si Dykes umikot sa ilong angle. Yung punchline niyang nagmataas sa English conference. Yun, nagustuhan ko yun. Tapos Okram, yung totoong tibo, dahil ka pa ng babae, kung totoo siyang tibo. Alalay ni Rapian, masyadong gasgas yung mga utusan sa hood, di ba? Kaya binigay ko yung kay Dykes. Round 2 natin, yung line mark niya sa line ni Okram about din sa previous battle na pag niyayaya siya ng English battle, niyayaya ng Tagalog. Tagalog, niyayaya ng English. Kinonvert sa ganyan talaga pag tomboy, paiba-iba ng mood swings, di ba? Ang ganda ng banat niya doon. Tapos, kay Okram naman, although napatawan niya yung crowd, pero hindi sapat yung rebat niya ngayon eh. Tsaka yung axe rhyming niya, although healthy naman doon pa lang. Tsaka yung sinasabi niyang matanda ka na, andito ka pa rin, alam na ko sino panalo sa atin, Dykes pa rin yun. Round 3 natin, English subject, binagsak ko, ikaw pa kaya. Ang galing din ng banat niya kasi mahilig na mag-English to si Okram. Yung line mark niya kay Lanceta, ang kulit din nun. Tsaka yung riding tandem, 3 kayo sa motor. Kasi diba, hindi pwede mangyari yun. Kaya, tsaka yung Tres Diablo, 3 na nga eh. Kaya gumawa ka ng grupo mong only one. Ang ganda ng pagka-connecta niya sa mga unang 4-bar setup. Tsaka kay Okram, gas-gas na, bumalik na naman sa utusan, sa dinis yung girlfriend. Kaya, Dykes, pero shoutout kay Okram. Yun, salamat sa Shenyang Siomai, solid. Yan ang boto ko kay sa tournament. Dykes, Okram rebattles, ayan. Pero si Dykes, mula round 1 overall, round 1, round 2, round 3, lumamang siya sa puntusan. Wise din yung mga classic returns na pinakita ni Dykes. Pero props pa din, solid yung mga rebattles ni Okram. Dykes, yun, only. Okay, suspect. Binoto ko si Dykes. Round 1, binigay ko Si Mr. Lefty. Kamuha ni Mr. Lefty no? kay Dykes. Round 2, binigay ko, tabla yun para sa inyo, round 2. Tabla. So, round 3, binigay ko kay Dykes kasi parang naulangan ako sa kalaban niya kay Okram. Kasi parang nagstay lang siya dun sa pagiging matanda homeboy. Yes. Yun. Kaya binigay ko kay Dykes. Shoutout nga pala kay Gabriel Obregal. Yo, Nicola, ang binoto ko si Dykes all 3 rounds. Mas naging effective yung ginawa ni Dykes kumpara sa ginawa ni Okram. Tapos meron mga stutter si Okram, so although saddle lang siya pero malaking malaking bawas yun. Sa tournament, kaya mabubutas talaga yung mga ganong maliliit na pagkakamali. Kaya all 3 rounds Dykes. Experience ba? Okay, all 3 rounds sila Dykes, no? Pero sa akin, konting edge kay Okram sa round 2. So, yun lang guys, no? Tapos na tayo dito sa sa battle na to. Proceed na tayo sa isang quarterfinals pa sa bracket A, Blazer versus McCoy. So, lang natin, edit lang natin to, lagyan natin ng intro, upload, then habang nag-edit pa tas proceed tayo sa Blazer versus McCoy, okay? So, ayun, kita-kits tayo sa bracket A mga kumag. Peace out.